my beloved Boss Mike Cervera. Ang huling banat, mga kababayan. Attorney Claire Castro, pasok. Ako natatawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo sa mga pahayag nila. Unang-una, sabi nga natin, ano bang tinutumbok ni Senator Amy dito? Halata namang planado. Correct. Halata namang scripted. Tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Tama. Binasa niya pa. Binasa niya. Totoo naman. Tapos kala mo makata. Manang Amy, ang pagiging makata, hindi kailangan nagbabasa. Ang kailangan galing sa puso at isip niya. Yun ang totoong makata. Tulad ng sinasabi ko at dinidiwa ko at winiwika ko sa iyo ngayon. Ganun ang makata. Hindi kailangan ng maraming papel na kopyahan para masabi na ikay tumutula. Ano? Anong ginawa mo? Palipat-lipat ka pa. Yan ba ang binigay ni Mike Defensor at saka ni Marcoleta? Kasi kung si Sara nagbigay niyan, bobo yun, paano niya magagawa yan? Kaya kung ang pag-uusapan, mga kababayan, yung pong binasa ni Madam Auring. Hindi ko mabanggit yung Amy. Madam Auring. Hindi ako naniniwalang galing kay Madam Auring, kay Amy Marcos yung kanyang binasa. Hindi rin ako naniniwala na galing kay Sara. Si Sara nga kapag ka nagbasa, galing din siguro sa staff niya. Diba? Ano yan? May ghostwriter kayo parehas? O galing kay Marcoleta tsaka kay Mike Defensor yan? Simple lang eh. Eto, si Attorney Claire, kahit walang binabasa, kahit anong dami ng tanong, kayang sagutin. Pakinggan nyo. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Correct. Desperado. Para masira ang Pangulo. Correct. So, hindi na... Ano magagawa ng paninira sa Pangulo? Ang Correct. Pangulo na nagpapaimbestiga ng korupsyon. Nagpapaimbestiga na maaaring sangkot sa korupsyon. Gusto niyang patigilin? At gusto niyang pauwiin ang Pangulo? Correct nga. Oo nga. Bakit? Ganon. Ano? Gusto niyo patigil yung korupsyon? Si Pangulong Bongbong lang makakagawa nun. O gusto nyo na ipatigil yung investigasyon para maligtas yung mga kurakot sa gobyerno na katulad nyo? Saan? Mawala sa pwesto? Sino Correct. ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si Sara. Attorney Claire, si Sara. Isang luka-luka. Oo. Isang luka-luka. Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Oo nga. Ang daming issue. Ang dami mong issue, Sara. Magnanakaw ka eh. Ngayon, hindi pa nare-resolve. At tandaan natin, mismo ang Vice Presidente, ang ipapalit natin, ay anak ng isang korap. Oo nga, anak ng isang aminadong korap. Anak ng isang aminadong korap. Bakit natin sasabihin, paulit-ulit ko itong sinasabi, mismo ang dating Pangulong Duterte, umaming siya'y korap, nagnakaw sa bayan. Yun ba ang gusto nating ipalit ngayon? Sa Pangulo? Oo nga. Na siyang nagpapaimbestiga ng maanumalyang flood control projects? Kaya nga, si Pangulo lang ang nakagawa niyan. Si Pangulo ang nagpapaimbestiga. Hindi po kailanman si Sara. Si Sara ang gusto, ang nais, mailigtas sila sa Aldico. Mailigtas itong mga magnanakaw sa gobyerno. Mailigtas itong mga senador, itong mga congressman na maikukulong na bago magpasko. Saan kayo? Doon sa may nagpapanagot o doon sa magpapalaya ng dapat managot? Aba, mga kababayan ko. Dr. Elec. Nandito si Dr. Elec. Pwede ka ba sa Monday? Dali. Alas 4. Impunto ha. Dapat mga alas 3 nandun ka na. Sa Bingador tayo. Tuloy. Lahat ng mga anomalya. Gusto niya ng paimbestigahan. So, bakit ba sila nanginginig sa ginagawa ng Pangulo ngayon? Tama. So mukhang hindi masyado
agtigargarlatag kan karakarata. Agtigargar tilalatag kan karakarata, apaw. Sabi ni Atty. Claire, bakit ba kayo nanginginig? Boom! Boom! Hindi ako nagnakaw. Panot! 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 Diba? Doon nasa-threaten ang palasyo ngayon, Yusek. Tama ba? Hindi kailangan ma-threaten dahil alam. Bakit matitreaten? Marami nga nagmamahal kay Manong. Bobo rin ito nagtatanong. Kailanman hindi na-threaten si Pangulong Bongbong. Ang Malacanang hindi na-threaten. Dahil po mga kababayan ko, mas marami na mga Pilipino ang nagmamahal kay Manong Bongbong natin. Tandaan nyo. Naman yan, taong bayan, ay naniniwala sa kanya. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Correct, sila lang yan. Meron bang bago? Ito, tanong ko sa inyo, nasa na yung mga maiingay dun na dati na mga senador? Yung taga-Pangasinan na maingay? Yung tumakbong senador? Sino yun? Ang ingay-ingay nun. Bakit wala na? Si Atty. Lambino, nasaan ka na? Dati number 1 kang maingay nung eleksyon Panay pa live mo noon, Atty. Lambino, nalasi ka. Ano nangyari? Ba't biglang tumahimik ka? Nasaan na si Atty. Glenn Chong? Dati maingay ang putang inang rin yan. Nasaan na? Ano na? Si Roque, sobrang ingay niyan dati. Kung hindi pa na-stroke, mga kababayan, baka sumasayaw uli yan. Unti-unti na kayong kinakadyot ng kamalasyan. Nasaan si Ipe? Nabu, binusarali kaya nadala. Oy, Chabit, kininam nga lakay. Nasaan ka na? Ano na nangyari? Magtatago ka na rin ba? Lagot ka, tokininam nga lakay. Si Chabit makukulong ito at doon na rin mamamatay. Laka. Nasaan na kayo yung mga maiingay? Yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan ko? Nawala na silang lahat. Kaya sabi ni Sarah, Amy, ikaw na lang ang pag-asa ko. Maawa ka na, Amy. Magkaibigan tayo. Ading mo lang yung Pangulo. Gamitin mo na lahat. Sabi ni Manang Amy, paano ko gagamitin Jeneline Blaseco, thank you. Paano ko gagamitin? Ako na magpapagawa ng script mo, babasahin mo sa rally ng INC. Marami akong tagagawa niyan. Nakita mo ba? Binabasa ko lang Kaya yun ang nangyari, mga kababayan ko. Binasa ni Amy. Di ba? Kulang na lang, mga kababayan, gawing sandata ni Amy yung baba niya para paslangin si Manong Bongbong Siguro, kung hihilingin ni Sara Duterte kay Amy, Manang Amy, magkaibigan tayo. Paslangin mo na si Manong Bongbong mo. Paslangin mo na si ading mo sa pamamagitan ng baba mo. Di ba? Kasi nga naman, sino ba naman makakalapit na may barel, may kutsilyo? Wala. Pero mga kababayan ko, tandaan nyo, yung baba ni Amy, mga kababayan, kayang-kayang daling kay Manong Bongbong Isang beso-beso lang yan. Isang beso-beso lang yan, mga kababayan, sigurado.
At itodo mo na, ha? Itodo mo naman ang Amy. Kaya pwede ba? Mga 3 buwan, huwag kang magparitokit, huwag kang magpatabas ng baba mo. Oo. Lang Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Oo nga, bakit ba hindi kayo makauray? Ag kayo makaalagar, aninimal kayo. Again, antutan, ag kayo makaalagar. Alagarin nyo, Lai. 2028, aninimal kayo. Diba? Tokininayo amin, oh. Sabi ni Attorney Claire, hindi kayo makapaghintay ng 2028, tokininayo. Ba, tokininayo. Urayan nyo. Kung talagang malakas kayo, antayin nyo yung totoong eleksyon. Masyado kayong apurado, sabi nga dito. Okay. sabi ng mga nga naman. Kulang na lang, umuo ng umuo. Diba? Ano na? Okay, pasensya na, Yusek Dad, kung baka sa nasagot nyo na to kanina sa mga interviews nyo, pero para lang doon sa mga nanonood at this time. Pero kasing yung parang recorded message na yun, nakita nyo doon sa, naalala ko tuloy bigla yung recorded message ng Vice Presidente, parang kahapon yata ito. At sinasabi na may crisis nga daw tayo rito, no? Crisis of leadership ba ang tamang phrase ko, staff, pero basta may crisis daw tayo. At yun yung kanyang pinupush na naratibo. Ano po ang reaksyon nyo doon sa Malacanang? Ako na, Attorney Claire. Magpahinga ka na lang. Putang ina pala to ni Sara eh. Matapos kayo mga putang ina nyo, nanggugulo kayo, sasabihin nyo may crisis yung pamumuno. Kininayo mo nun. Baunin na yun, amin. Diba? Itong si Sara, makapal talaga itong putang inang mukha nito. Diba? Matapos kayong manggulo-gulo, idamay nyo yung kakarampot na mga KOGC. Idamay nyo yung nauubos na GIL. Idamay nyo pati INC. Kung di ba naman kayo mga... Tapos sasabihin mo, putang ina mo, Sara. Nagkakaroon ng krisis, ikaw may gawa. Tatanga-tanga. Alam nyo, talagang tatanga-tanga yang si Sara. Diba? Tatanga-tanga mga kababayan. Tatanga-tanga yung putang inang yan. Tama na. Paano mga kababayan? Bibitinin ko kayo uli. Sana Lord, patawarin mo po ako. Hindi po ako mapagmurang tao, pero deserve naman ni Sara Duterte to, di ba? At deserve ng mga putang inang to. Itong sila Mike Defensor, Chavit Singson, Amy Marcos, lahat ng kampo ni Duterte deserve nila na mamura. So paano? Papahinga ko lang muna ang boses ko para mamaya meron pa tayong live, Mukhang isang puno ng oregano yung iinumin ko. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at pananatili sa ating live. Lolo YouTube, joke lang Wag mo kong kagalitan wag mo kong kagalitan. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa.